he told me the truth that he knows about that impeachment. Sa Kongreso, wala raw impeachment, wala raw silang ginagawa. Pero bakit sa Pangulo? Alam niya na merong impeachment. Ano kayo ng mga patuka sa manok? Ang linaw-linaw, bago umalis ang Pangulo, tinanong siya ng pangalawang Pangulo. At ang linaw ng pagkakasabi, alam niya ang tungkol sa impeachment. So pakinggan ulit natin mga Cold School. Hindi na talaga natin alam kung sino ang paniniwalaan natin. Mahirap talaga. Pag na-mekos-mekos na, insan! So itutuloy ko lang yung sinabi ko kahapon kasi hindi naman kasi tinanong sa akin kahapon why I think that I still have the trust of President Marcos. So ulitin ko lang, I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about that impeachment. The truth that he knows about that impeachment. Of course, binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to... She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. So, sir, wala pong unity crackdown yung tinatawag? Na? Unity crack. I don't think so. I don't think so. Mas tumitibay nga eh. Di ba? Halatang-halata na ang mga galaw nyo. Anak kayo ng mga patuka sa manok. Tapos ngayon, naglabas ka ng statement. Actually, wala ka pa yatang balak maglabas ng statement. Kung wala lang nagtanong sa media. Pero ang masakit, yung statement, walang kadiin-diin, walang assurance, walang tuldok. Parang open-end ang ginawa mong statement. Hindi natin alam kung kailan matutuloy ito. Na-preempt kasi, no? Yan ang hirap sa inyo. Ang masakit pa, buo pa, ang unity, lalong tumitibay. Kayo-kayo na lang ang maglokohan. Isaksak nyo sa baga nyo. Hindi mangyayari yan. Dahil alam na alam ng mga Pilipino ang ginagawa nyo sa vice-presidente. Meron bang kapartner na iniiwanan sa ere? Mabuti pa nga yung maiingay, yung mga nagpapahukay, sila ngayon ang inyong bini-baby. Ano kayo ng patuka sa manok? Huwag na po tayong maglokohan. Kahit anong gawin nyo, ang 32 million na nagmahal, nagtiwala sa vice-presidente, hindi yan papayag. Lalo na ang taga Mindanao. Ganyan ninyo si vice-presidente Inday Sara Duterte. Be careful what you wish for. Megus na, insan! Ingat!